Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre. Ang pinakamalaking gantimpala ay ang inyong pagbabasa at pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-enjoy ka sa mga kwento ng RVC Stories, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Thank you! Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Sa isang eksklusibong bahagi ng Fort Bonifacio Global City, kung saan ang mga gusali hindi lang concrete kundi architectural statements, nakatayo ang Hotel de Vega. Ang gusali ay parang isang gintong espada na nakatarak sa lupa, salamin na tinitingala at simbolo ng kayamanan na hindi na kailangang magpaliwanag. Ito ang flagship ng Viga Conglomerate, isang lugar na nagpapataas ng pamantayan ng karangyaan. Ang loob ng hotel ay matatawag na sanctuary ng yaman at sining. Ang bawat sulok ay perpektong dinisenyo mula sa mala gallery na lobby na may magagarang mga furniture hanggang sa signature na scent na parang pinaghalong leather, sandalwood at bahagyang lamig ng mint. Ang nakatutok sa lahat ng mga ito ay ang panganay na anak ng mga Viga, si Axel Viga. Si Axel ay 29 anyos lamang nang formal siyang hinirang na general manager ng Hotel de Viga. Ngayon, sa edad na 30, ramdam na niya ang bigat ng pagdadala ng pangalan ng pamilya. Siya ay matangkad, na lalo pang binigyang diin ang kanyang perpektong tailored na damit. Ang kanyang katawan ay alagang-alaga at lalaking-lalaki ang tindig. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ang kanyang dibdib ay malaki at matipuno, at ang kanyang buong frame ay nagpapakita ng lakas at disiplina resulta ng pang-araw-araw na sesyon ng gym. Ang kanyang dark suit ay walang gusot, walang lint, walang anumang bahid na makikita ang pagkakamali. Ngunit, ang kagandahang physical na aspetong ito ay hindi nag-aanyaya. Ito ay parang nagbabala sa lahat na nagtatrabaho sa ilalim niya. Hindi sumisigaw si Axel, hindi niya kailangan. Kapag may nakitang anumang imperfection sa kanyang paligid, titigil siya at ang paligid ay biglang magiging tahimik. Ang kanyang paninita ay laging kalmado at malalim. Kapag nakaharap niya ang isang nagkamali, ang kanyang mga mata ay tititig ng direkta sa empleyado at ang kanyang presensya ay nagpapabigat ng hangin. Ang bawat salita ay tumatagos at nagpaparamdam sa mga staffs na sila ay may matinding kasalanan. Ni minsan, hindi pa siya nakitang ngumiti. Sa kabilang banda, sa mundong hindi nababalutan ng malamig na marmol at perfeksyon, matatagpuan isang taong masiyahin, si Liam Isidro. Sa edad na 25, bitbit niya ang buong pag-asa ng kanyang pamilya, ang nanay, tatay at 2 kapatid na naiwan sa probinsya. Siya ang panganay at ang breadwinner. Kahit mabigat ang responsibilidad niya, ay masyadong kalog pa rin itong si Liam. Nasa 5'5" lamang si Liam. Ang kanyang mukha ay makinis na parang hindi taga-probinsya. Ang kanyang mga mata ay madalas na may crinkles sa gilid, isang patunay ng kanyang pagiging palangiti at kalog. Siya ay mayroong effortless charm na nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao sa kanyang paligid at sa kabila ng pagod ay laging handang makipagbiruan at magpatawa. Napilitan siyang huminto sa second-year college sa kursong Business Administration upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya, pansamantalang isinintabi ang mga pangarap na makapagtapos. 2 taon na siyang nakikipagsapalaran sa Kamaynilaan bitbit ang paniniwalang may paraan para guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Araw-araw matatagpuan si Liam sa Lucky Dragon Express, isang Chinese restaurant sa Taguig City. Hindi ito marangya, ito ay isang fast-paced,
Maingay at budget-friendly na kainan na umaasa sa mga office worker at mga taong nagmamadali. Si Liam ay isa sa mga servers doon. Si Liam ang dahilan kung bakit nagiging masaya ang shift para sa kanyang mga kasamahan. Siya ay kalog at palangiti, parang may internal battery na laging fully charged. Ang kanyang mindset ay masaya, parang hindi siya nababagabag sa mga problema at kung may bigat man, hindi niya ito ipinapakita. Ang kanyang tawa ay madalas marinig, isang tunog na nagpapagaan sa bigat ng trabaho, hindi siya nagrereklamo. Nakatira siya sa isang maliit na boarding house na isang jeepney ride lamang ang layo mula sa Fort Bonifacio Global City. Alam niya na ang kanyang mundo ay malayo sa nakatira sa lugar na iyon, ngunit ang pagkakaiba hindi nagpapababa sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang tadhana ay nakatali sa kanyang pagsisikap, sa kanyang dedikasyon sa pamilya at sa positibong pananaw na dala niya saan man siya magpunta. Kung may isang tao sa Maynila na laging nakakaintindi sa buhay at trip ni Liam Isidro, ito ay ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan na si Reyna. Magkasing edad lamang sila ni Liam at magkasama sila bilang server sa Lucky Dragon Express. Si Reyna ang perfect match ni Liam, pareho silang kalog at palangiti. Sa tingin ng marami, si Reyna ay may kumpiyansa at sense of humor at may kakayahang magbigay ng payo na may halong pagmamahal at tawa. Kapag magkasama sila ni Liam, ang Lucky Dragon Express ay nagiging comedy show sa likod ng pinto. Sila ang duo na lagi nagpapatawa sa isa't isa kapag sunod-sunod ang mga order o kapag may customer na may kakaibang ugali. Nagbabahagi sila ng pagkain sa isa't isa, ng latest chika tungkol sa buhay at ng mga payo na walang halong kaplastikan. Alam na alam niya ang bigat na dalahin ni Liam para sa pamilya, kaya naman lagi siyang handang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Liam na may karapatan din siyang maging masaya at magpahinga. Ang kanilang pagkakaibigan ay walang sikreto, puno ng tapat na salita at matibay na suporta. 10:00 na ng gabi, ang Lucky Dragon Express ay tahimik na at ang mga mesa ay napunasan na at ang huling batch ng maruruming pinggan ay nasa dishwashing area na. Ang malakas na amoy ng mantika at soy sauce ay unti-unting napapalitan ng amoy ng floor cleaner. Si Liam at si Reyna lang natira para sa final cleanup. Si Liam kahit pagod ay lagi may energy para sa huling session ng kalokohan kasama ang kanyang best friend. Nakasuot siya ng lumang varsity jacket na may butas sa braso at may bahid ng sweet and sour sauce ang dulo ng uniform niya. Si Reyna naman ay naglilinis ng cash register habang nag-aayos ng kanyang buhok na tila naghahanda para sa isang red carpet event. Ang hirap ng buhay no, biglang sabi ni Liam habang inaayos ang silya. Parang gusto ko na lang maging siomay. Tiningnan siya ni Reyna, ang kilay ay nakaarko. Bakit siomay? Para kainin? Mas masarap maging spicy seafood ramen. Mamahalin ka ng mga tao, hahanap-hanapin ka, tapos spicy ka pa. Hindi ka lang basta nilalagay sa steamer. Hindi no, siomay pa rin, madaling gawin. Mura tapos favorite ng lahat, walang pressure, hindi katulad ng ramen. Ang ramen, ang daming ingredients, ang daming expectations. Ang siomay, satisfied na sila, simple ka lang. Tumawa si Reyna, isang tunog na parang high-pitch na tunog ng sirena. Yan ang breadwinner mindset. Simple, you deserve better. Dapat maging Wagyu beef ka. Yung presyo mo parang tuition fee ng isang taon or more than pa. Napasandal si Liam sa pader at nagkunwari siyang umiiyak. Kahit naman maging Wagyu beef ako, ipapadala ko pa rin ang sweldo ko sa farm namin, charot. Pero seryoso friend, pagod na ako. Ang daming nag-order ng pancit canton na may extra egg kanina. Feel ko napaka-basic ng taste ng mga customer ngayon. Alam mo sa totoo lang, sabi ni Reyna habang naglalagay ng lip tint na kulay pula. Buti na lang at ikaw ang katrabaho ko. Kung hindi, nag-resign na ako at nag-apply sa Hotel de Viga bilang front desk. Doon, social ang mga customer ko. Baka may hot na millionaire na mag-propose sa akin tapos sasabihin ko, ay wait lang, kukuha lang ako ng siomay sa Lucky Dragon. Natawa ng malakas si Liam. Asa ka pa? Sa Hotel de Viga? Di mo ba alam na ang general manager doon ay parang isang iceberg sa lamig? Sabi ng mga kaibigan kong maintenance doon, bawal daw magkamali kahit 0.001 degree sa kape. Hindi ka tatagal doon Mars, sa dami ng drama mo, kick out ka kaagad. Tinaasan siya ng kilay ni Reyna. Ako? Kick out? Hello? Sa attitude ko na to, papakitaan ko siya ng real drama. Sige, promise ko pag mayaman na ako, bibilin ko ang Hotel de Viga tapos siomay ang signature dish namin, okay? Tapos ikaw, head waiter ng siomay buffet. Ha 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 ha, sige na nga.
Sa ngayon, mag-uwi muna tayo ng leftover siopaw, sagot ni Liam sabay kuha ng bag. Nagsimula na silang maglakad palabas. Ang kalog na usapan nila ay nagpatuloy habang naglalakad sa madilim na kalsada ng Taguig. Ang kanilang simpleng pagkakaibigan ay nagsisilbing charge na battery para mawala ang pagod. Ilang araw ang lumipas matapos ang kanilang nakakatawang pag-uwi, ang shift sa Lucky Dragon Express ay nagsimulang maging mabigat para kay Liam. May isang katrabaho na ang pangalan ay Rico na matagal nang naiinggit kay Liam ang nagpaplano ng masama. Sa loob ng 2 taon ni Liam, ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng reklamo. Siya ay tapat, masipag at ang kanyang integridad ay kasing linis ng stainless steel ng kusina. Ngunit alam ni Rico na ang tanging paraan para matanggal si Liam sa trabaho ay sirain ang reputasyon nito. Isang gabi, habang naglilinis si Liam sa counter, palihim na isinilid ni Rico ang isang bundle na pera na galing sa daily sales sa lumang jacket ni Liam na nakasabit sa staff room. Ang setup ay mabilis at walang nakakita. Bago umuwi si Liam, nilagay niya ang jacket niya sa locker na hindi napansin ang pera sa loob nito. Wala din si Reyna ng gabing iyon kasi nasa 5 araw na bakasyon sa probinsya ito. Kinabukasan, habang ginagawa ang inventory ng pera, lumabas ang nawawalang halaga. Agad na tinanong ang lahat na nagtatrabaho sa restaurant na iyon. Nang buksan ng manager ang locker ni Liam dahil sa anonymous tip ni Rico, doon natagpuan ang pera sa kanyang jacket. Ang mukha ni Liam ay nawalan ng kulay. Nagulantang siya. Ang kanyang laging palangiting mukha ay napalitan ng gulat at sakit. Ang kanyang boses na laging kalog ay naging garargal habang pinipilit niya na hindi siya ang gumawa ng pagnanakaw. Nagprotesta siya. Sinabing setup iyon, ngunit ang ebidensya ay tinuturo siya. Wala ding nahagip sa CCTV na si Rico ang gumawa nun. Sa huli, walang nagawa si Liam dahil sa zero tolerance policy ng Lucky Dragon Express sa pagnanakaw at sa mabilis na desisyon ng manager na umuwas sa gulo, tinanggal si Liam sa trabaho. Umuwi siya nung gabing iyon na para bang nabunutan ng lahat ng enerhiya ang kanyang katawan. Inaasahan ng pamilya niya sa probinsya ang sweldo niya. May upa pa siyang babayaran. Lugmok ngayon si Liam. Wala siyang masandalan kasi wala ang kaibigan niya. Ilang araw ang lumipas matapos hindi inaasahang pagtanggal kay Liam sa trabaho. Hindi na siya nagparamdam sa Lucky Dragon Express at si Reyna na nakabalik na ay hinanap siya. Nagkita na lang sila sa isang maliit na kainan malapit sa boarding house ni Liam. Sa harap nila mayroong simpleng isda at kanin pero wala ni isa sa kanila ang gustong kumain. Ang dating masiglang aura ni Liam ay nababalutan ng kapaguran. Ang kanyang palangiting mukha ay malungkot at tahimik. Si Reyna na laging maingay ay seryoso at may matinding disappointment sa kanyang mga mata. Wala talaga akong ginawa, mahinang sabi ni Liam habang nakatitig sa kanyang plato. Alam mo yun diba, kahit kailan hindi ako magnanakaw. Napabuntong hininga si Reyna, nagdulot ng ingay na mas malakas pa sa boses ni Liam. Alam ko Liam, kaya nga masakit eh. Ang sakit isipin na may ingrato sa atin na handang manira ng buhay ng tao dahil sa inggit. Hindi ka naman magnanakaw, pinagbintangan ka lang. Tiningnan ni Liam si Reyna. Pero ang sakit Reyna, ang sakit tanggapin na mas pinaniwalaan nila ang kasinungalingan kaysa sa 2 taon kong pagpapakita ng integridad. Ano na lang iisipin ng pamilya ko? Ako ang breadwinner tapos ganito. Hinawakan ni Reyna ang kamay ni Liam sa ibabaw ng mesa. Huwag ka nang malungkot bestie, kailangan mo ng trabaho at kung wala pa, may extra pa naman ako, pautangin kita. Napatangaw si Liam. Salamat ha. Pero nag-iisip ako ngayon eh. Doon kaya sa Hotel de Viga? Sa tingin mo may opening kaya sila? Biglang nagulat si Reyna. Napatras siya. Sa hotel na yon? Sure ka ba? Reyna, wala akong choice. Sila ang may pinakamalaking sweldo ngayon. Sila ang pinakamalapit dito. Kailangan ko na ng sweldo. Kailangan ng pamilya ko. Dapat makapagpadala na ako sa kanila. Tinitigan ni Reyna ang seryosong mukha ni Liam. Ang kanyang masiyahing kaibigan ay seryosong-seryoso na ngayon. Napabuntong hininga ulit si Reyna at sinuportahan ng kaibigan sa desisyon nito. Sige, kung may kailangan ka pa bestie, magsabi ka lang ha, sabi naman ni Reyna. Nag-apply nga si Liam sa Hotel de Viga. Receptionist ang in-applyan niya kasi yun lang ang may bukas na posisyon. Ang tahimik na lobby ng Hotel de Viga ay halos nagpatingala kay Liam. Ang katahimikan dito ay napakalalim na tila bawat hakbang ay nagdudulot ng ingay sa malamig at makintab na marmol.
Ngunit, ang pagkailang ay mabilis niyang isinintabi. Kailangan niya ng trabahong ito at kailangan niyang may maipadala sa probinsya. Dinala siya sa opisina ng General Manager, isang lugar na minimalist at high-tech na may view ng buong Fort Bonifacio Global City. Masyadong malamig ang hangin dahil sa aircon at ang General Manager na si Axel Viga ay nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang aura ni Axel ay kasing lamig ng aircon sa opisina. Perpekto ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tulad ng statue ng isang Diyos na pagiging perpekto. Dahil nakalib ang HR supervisor, walang ibang mag-i-interview kundi si Axel mismo, ang general manager na kinakatakutan ng halos lahat. Pinapasok si Liam ng secretary ni Axel. Pumasok naman si Liam na may malaking ngiti at malakas na boses, hindi man lang natinag sa presensya ni Axel. "Magandang araw po, sir. Ako po si Liam Isidro. Ready niyo po akong maging best receptionist nyo." Hindi kumilos si Axel. Ang kanyang mga mata lamang ang gumagalaw na tila isang laser na nagsascan kay Liam. "Umupo ka, Mr. Isidro," kalmado at malalim na sabi ni Axel. Ang boses ay parang robot na nagbibigay ng command sa isang automated system. Umupo si Liam. Nakaramdam si Liam ng kaba dahil sa tono ng boses ng general manager, pero sinubukan niyang panatilihin ang kanyang natural na vibe. "Sige Liam," sabi ni Axel, binigyang diin ang pangalan. "Base sa resume mo, 2 taon ka sa Lucky Dragon Express bilang server at wala kang degree sa hospitality. Bakit ka nag-a-apply bilang receptionist sa Hotel Diviga? Ang standard namin dito ay..." "Alam ko po sir, world class. Yun nga po ang gusto ko," mabilis na sagot ni Liam. Hindi man lang hinintay na matapos si Axel. "Tingnan niyo po sir, sa Lucky Dragon, 10 na customer ang nahahandle ko simultaneously. Ang pressure doon parang traffic sa EDSA. Kaya ko po yan sir. Ang receptionist kailangang mabilis, kalog at palangiti. Tingnan niyo sir, kahit pagod na ako, ngiti-ngiti pa rin ako." Lalo niyang nilakihan ang ngiti na nagdulot ng crinkle sa gilid ng kanyang mga mata. Si Axel ay tila nakakita ng isang bug sa kanyang perfect system. "Mr. Isidro," walang emosyon na wika ni Axel na parang nagbabasa ng instruction manual. "Ang receptionist sa Hotel Diviga ay nangangailangan ng precision. Kalmado, walang drama. Ang volume ng boses mo ay 15 decibels na mas mataas kaysa standard namin." Hindi natinag si Liam. "Ay, pasensya na po. Adjustable po ako sir. Kaya ko maging 15 decibels na mas quiet. Pero sir, sa totoo lang, ang guest ba gusto ng quiet na receptionist? Hindi po sir. Gusto nila yung masaya. Yung parang pag-uwi nila kahit pagod, tapos makikita ko at sasabihin nila, 'Aw, ang cute ng receptionist. Good vibes.'" Sa pagkaaliw sa sariling idea, nagkaroon pa ng action si Liam sa pagbati sa imaginary guest na may kasamang bahagyang sway ng katawan. Si Axel na sanay na kinakatakutan at ginagalang ay biglang nainis. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi nababagabag sa kanyang presensya. Walang pagkatakot sa mga mata ni Liam, tanging determinasyon at kalokohan lang. Tumingin si Axel sa resume ni Liam at binaba ito ng marahan. "May experience ka ba sa hotel software? PMS? POS?" "Ay wala po sir," sagot ni Liam ng may taas noong ngiti. "Pero sir, mabilis po akong matuto. Alam ko po ang basic Excel, tapos malakas ang memory ko sa mga order. Sigurado ako ang hotel software nyo mas madali pa sa memory game. Bigyan nyo lang po ako ng 3 araw, master ko na po yan sir." Nakaramdam lalo ng pagkainis si Axel. Ang energy nito ay nakakagulo. Hindi siya marunong kumalma. Ngunit may isang bagay na nagpipigil sa kanya na i-reject agad si Liam. Siguro dahil sa walang takot ng ngiti ni Liam. "I will be talking to other applicants," malamig na sabi ni Axel sabay turo sa pintuan. "Umalis ka na, tatawagan ka ng HR kung papasa ka." "Sige po sir, salamat po. Ang office niyo po parang nasa space, ang lamig," sabi ni Liam bago lumabas, muling sumaludo ng may malaking ngiti. Naiwan si Axel na nakatitig sa kawalan. Ang opisina ay tahimik na ulit pero ang inis sa kanyang loob ay nananatili. "Hindi ko siya tatanggapin," bulong ni Axel sa sarili. Ngunit ang resume ni Liam ay nanatili sa ibabaw ng kanyang mesa, ang nag-iisang paperwork sa gitna ng kanyang digital workspace. 8:00 na ng gabi nang tuluyang lisanin ni Axel ang hotel. Ang tahimik na biyahe pa uwi ay laging ritual niya. Isang transition mula sa perfectly controlled na hotel patungo sa perfectly controlled na kanyang penthouse.
Walang ingay, walang traffic, walang anumang flaw na sumisira sa kanyang routine. Ngunit ngayong gabi, mayroong kakaibang ingay sa kanyang isip. Habang nagbibihis siya ng silk na pajama sa kanyang malamig na silid, ang perfect symmetry ng kanyang buhay ay biglang nagulo ng isang alaala. Tila isang virus na pumasok sa kanyang system, ang mukha ni Liam ay paulit-ulit na nagpaparamdam. Sinubukan ni Axel na i-review ang daily revenue report sa kanyang tablet, ngunit sa bawat report ang nakikita niya ay ang malaking ngiti ni Liam, ang ngiti na nagdulot ng crinkles sa gilid ng mata nito, ang ngiti na may decibel level na unacceptable. Napakunot ng noo si Axel. Ang lahat ng candidate sa kanyang in-interview ay laging seryoso, professional at takot. Ngunit si Liam, ang server mula sa isang Chinese restaurant, ay walang takot. Siya ay kalog, mabilis at may enerhiyang nakakagulo. Hindi siya bagay sa Hotel de Viga. Zero precision, maximum chaos. Nagtimpla si Axel ng kanyang signature na kape. Sinukat ang temperature na dapat ay eksaktong 80 degrees Celsius. Ngunit habang nilalasap ang inumin, ang lasa ay tila kakaiba, parang may kulang, parang may flaw. Naisip niya ang salita ni Liam. Ang office niyo po, parang nasa space, ang lamig. Isinara ni Axel ang kanyang mga mata, sinubukang i-reset ang kanyang isip. Sa pagpikit niya, doon sumulpot ang imahe ulit ni Liam. Ang walang takot ng ngiti habang sinasabi, kaya ko po maging 15 decibel na mas quiet. Ang ideya ng isang empleyadong hindi sumusunod sa kanyang mga patakaran ay nakakainis. Bakit niya iniisip ito? Ang ingay ay dapat isang dahilan para i-reject niya si Liam. Walang lugar para sa chaos sa kanyang perfectly management na mundo. Pero ang walang takot na apoy na iyon sa mga mata ni Liam ay naiwan sa kanya. Ito ay parang nagbibigay ng paghanga ni Axel kay Liam kahit hindi naman niya aminin sa sarili. Nakatanggap ng tawag si Liam Isidro mula sa HR na nagsasabing tanggap na siya bilang receptionist. Ang mga kawani ng HR ay labis na nagtaka dahil sa qualification ni Liam. Wala siyang degree na hospitality at meron pa silang mas qualified na mga aplikante. Ang pagtataka nila ay hindi na lang nila na ibahagi dahil ang final approval ay galing sa general manager at ang desisyon na iyon ay hindi pwedeng questionin. Para kay Liam, ito ang sagot ng kanyang dasal at kailangan niya itong pangalagaan. Ang unang araw ni Liam sa hotel ay puno ng halo-halong emosyon. Excitement dahil sa mataas na sweldo at bahagyang kaba dahil sa precision na hinihingi ng lugar. Ngunit ang kanyang likas na kalog na vibe ay nananatili. Ang problema, ang kanyang uniform. Sa pagmamadali, nakalimutan ni Liam na plansyahin ang kanyang navy blue na receptionist uniform. Hindi ito sobrang lukot, ngunit mayroon itong mga kunot, ngunit alam niyang hindi makakaligtas sa matalim na paningin ng general manager. Bandang 11:00 ng umaga, dumating si Axel. Galing siya sa isang maaga at matinding meeting sa Viga Conglomerate Headquarters at ang kanyang dark suit ay perpektong walang gusot. Pumasok si Axel sa lobby. Sa isang iglap, tumahimik ang buong espasyo. Ang mga staff ay nagsintindig ng tuwid. Walang nagsalita. Ang mga mata ni Axel ay nag-scan sa lahat na tila naghahanap na anumang imperfection. Wala siyang sinita, walang tinanguan at wala man lang siyang kinibo tulad ng lagi niyang ginagawa. Naramdaman ni Liam ang lamig na dulot ng presensya ni Axel. Napakaseryoso. Sinubukan niyang maging perpekto ang tindig niya. Lalagpasan na sana ni Axel ang front desk na handa nang umakyat sa kanyang opisina, ngunit bigla siyang tumigil. Ang kanyang perpektong routine ay nagkaroon ng glitch. Mabagal na lumapit si Axel sa front desk ni Liam. Tinitigan niya ang binata. Ang lamig ng mga mata ni Axel ay sapat na para manginig ang sinumang empleyado. Ngunit si Liam, na nakatingin ng diretsyo at may genuine na paggalang ay hindi natinag. Biglang hinawakan ni Axel ang balikat ni Liam. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa tela ng uniform. Para sa mga staff, ang paghawak na iyon ay isang nakakagulat na pangyayari. Si Axel Viga, ang general manager na hindi kumikibo sa tauhan ay ngayon ay hinahawakan ng isang empleyado. Ang boses ni Axel ay malalim at kalmado pero nagdulot ng kaba. Next time, iron your uniform. Mariin at monoton niyang sabi na para bang ito ang pinakamahalagang batas. Binitawan niya ang balikat ni Liam at tumalikod. Nagsimula na siyang humakbang palayo. Ang lahat ng staff ay nagpipigil ng hininga.
Ngunit bago pa siya tuluyang makaabot sa elevator, lumingon ulit si Axel. Muli siyang tumingin kay Liam. Ang kanyang mata ay matalas at mayroong intensity na hindi maiintindihan. In my office. Muli siyang tumalikod at nagtuloy sa paglalakad. Ang lahat ng staff ay nagkatinginan, naguguluhan at nagtataka. Ito ang unang beses na nakita nilang sumita ang isang Axel Viga sa pamamagitan ng paghawak. Si Liam na nakaramdam ng bahagyang gulat sa paghawak ni Axel ay nakaramdam ng konting kaba at lalo pa ay pinapatawag ito sa opisina. Sa isip-isip ni Liam, unang araw niya ay na principal office pa siya.